Kaugnay ng balitang yan, nasa linya natin, na-miss natin ng todo si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Kamusta po kayo, Assistant Director General? Hello, sir. Yes, Joel, Weng, magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko rin kayo. Good morning po. ADG, ano bang rekomendasyon ng National Security Council? Kasi kitang-kita natin doon sa pinakuling pangyayari na talagang we were outnumbered. Correct naman yun. Talagang kulang na kulang po tayo sa tao. At sinasabi nga ni Presidente, inaasahan niya na mangyayari muli ito. Ano ba ang rekomendasyon ng National Security Council sa mga susunod nating RORE mission? Dadagdagan ba natin yung ating mga tauhan? At the very least, tapatan natin yung bilang o yung dami ng China Coast Guard na nangaharap sa atin doon? Well, unang-una, Joel, ang pinakauna natin kailangan gawin after that unfortunate incident last week ay masiguro natin na bumaba ang tensyon, ma-de-escalate itong mga nangyayari ito at mahanapan ng diplomatic at peaceful solution. I think yan na muna siguro yung ating pagtutukan. Kasi nga, hindi maganda for the Philippines, hindi maganda for China and to the entire international community kung hindi natin mapapababa ang tensyon. At ang maliwanag naman na direktiba ng ating Pangulo, no? Bilang isang bansa, hindi tayo bansa na naghahanap ng away and nasa position tayo ngayon para pababain ng tensyon. So nakafocus tayo ngayon. Ngayon, in so far as the future RORE missions are concerned, syempre ayaw natin na dedihado tayo, Joel, no? So definitely there will be adjustments moving forward, no? Na napag-usapan na sa level ng National Task Force West Philippine Sea at sa level ng National Maritime Council. Ngunit hindi ko lang of course ma-disclose ngayon for national security consideration. Opo. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa priority ng diplomasya at back burner o totally disregarded muna po yung o isasantabi natin yung anumang military aspect ng solusyon sa problemang ito. Yes, alam natin na wala sa military ang solusyon sa problemang ito. Kung ang concern natin is yung resupply sa Ayungin, marami naman tayong pwedeng gawin. Ang may operational mix tayo na pwedeng pagpilian. We can do the airdrops, no? We can do other means. May mga ibang paraan tayo para ma-resupply yung ating mga tropa doon. So, hindi sila kailangan mag-alala, hindi din kailangan mag-alala ang ating mga kababayan. Hindi natin papabayaan yung BRP Sierra Madre. And very clear yung commitment ng ating Pangulo at ng ating gobyerno na patuloy ang RORE mission natin at hindi tayo magpapa-intimidate, no? Kasi siyempre ang gusto ng China ma-intimidate tayo. Hindi tayo magpapa-intimidate. Tuloy-tuloy lamang ang ating mga RORE mission, notwithstanding yung aggressive actions and illegal use of force na ginawa ng Chinese Coast Guard. Oo, kasi parang ine-expect ng China, parang hayaan na lang, hahayaang mabulok yung BRP Sierra Madre pag lumubog yan o hindi tinauhan. Kanila na yung teritoryo natin dyan sa Ayungin Shoal. Parang yun na lang hinihintay nila, kaya pinipilit po nilang sinasabi nilang gentleman's agreement, di ba ADG? Yes, ano kasi to this is a typical Chinese approach, no, yung coercion and intimidation. Dadaanin ka sa show of force, dadaanin ka sa mga paggamit ng mga bolo, ng mga axe para tumiklop ka. Ngunit hindi po tayo nagpapatinag, hindi po tayo magpapa-intimidate. We at present are looking for a peaceful solution at sisiguraduhin natin notwithstanding na resupply yung ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Nandun po yung tanong ko, ADG, di ba Joel? Paano nga po natin babalansehin yun? Nag-uusap tayo, makikipag-usap tayo, pero binubuli tayo sa likod. So, nasaan tayo doon gagalaw, ADG? Well, kaya nga yung kailangan ng gawin natin ngayon is notwithstanding ito, no, we enter into discussions with China with an open mind, no. Ibig sabihin, open mind, realistic tayo. Alam natin na may deception na posibleng mangyari, no. Hindi tayo sigurado sa sinseridad. Pero that does not mean na hindi tayo makakipag-usap. Because ang feeling namin sa NSC, gusto na rin ng China ma-de-escalate ang sitwasyon. Ano pong indication nun? Bakit ganun ang tingin ng NSC? Well, ayokong pangunahan yung DFA, no? Opo. But ang masasabi ko lang siguro ngayon is there are official and unofficial channels na ginagamit natin with China para
mahanapan ng common ground and solusyon itong mga problemang ito. Ayun. So, ayoko nang dagdagan na Yes, Weng, sir. no? Pero we are very, very hopeful na kasi unang-una, nadihado rin yung China dito. Kasi kitang-kita sa buong mundo. You know, Weng, Yes. alam mo naman, no, hindi nyo ako makontak kasi nga nasa abroad ako for the past several weeks. Kitang-kita sa CNN worldwide, Yes. no, yung acts of piracy na ginawa nila, no. So, meron din silang malaking dagok na natanggap dun sa kanilang ginawa kasi nakita ng tao through our transparency policy yung aggression na ginawa nila laban sa ating mga kababayan. Okay. So, hindi na, since may dagok sila doon, tayo naman, of course, meron tayong naputulan ng daliri. So, I think both sides are in a position to find common ground. At sana magtagumpay ito, Weng, para sa kapakanan ng ating bansa at ng China na rin. So, ibig sabihin, Joe, merong active channel of communications yung dalawang panig. No? Ba't di Di ba, namin Ate G? makita si Ambassador Gillian? Wang Jillian. Parang hindi yata siya nagpapakita. Baka nasa backdoor, Weng, no? Kaya hindi Baka, nagpapakita. oo. Baka nasa So kung backdoor. meron tayong active na channel of communication, ADG, yun ang malinaw doon. Hindi yun sarado between the Philippines and China. Yes, definitely. As mentioned by the President himself, never tayo nagsara ng ating pintuan. As you very well know, kahit nga noon di ba, nakapag-set up ng supposedly hotline, tayo naman yung laging tumatawag, ngunit hindi naman na sinasagot. No. So, hindi po tayo, ang pagkukulang ay hindi nasa Pilipinas, kundi kuminsan nasa China. Pero sa ngayon, we are very hopeful na yung ating gagawin at ginagawa ay magbubunga para ma-de-escalate yung tensyon sa West Philippine Sea. Pagka ba sinabing exclusive economic zone, siguro para lubos na maintindihan natin mga taga-subaybay, pagka sinabing this is part of our EEZ, is it tantamount to sabihin na bahagi yan ng ating teritoryo? Atin yan? Well, Joel, technically speaking, pag sinabi mo kasing atin ito, ang dating niyan is ikaw yung nagmamayari, no? Pero technically, under international law, hindi po natin yan pwedeng tawaging territorial sea ng Pilipinas. Ang meron po tayo dyan ay sovereign rights lamang, which is not the same as sovereignty, no? Bale, kung titingnan natin yung Philippine territory, meron tayong archipelagic baselines na tinatawag. At yung baselines na yun, you measure 12 nautical miles from the baseline. Yan po yung territorial sea. At pag may pumasok dyan, pwede natin yang harangan, pwede nating kontrolin, no? We can impose control measures pag pumapasok sa territorial sea. At Beyond the territorial karapatan sea, mo dyan, ADGI, yung pagyamanin, yung mga linangin, yung lahat ng yamang dagat na nasa ilalim yan. yung sa EEZ naman. Opo, sa EEZ. Kasi yung EEZ is not the same as territorial sea. Doon sa EEZ natin, which is 200 nautical miles from the territorial sea line natin, tayo ngayon yung may karapatan na kumuha ng oil, yung yamang dagat, tayo lamang, kaya nga exclusive economic zone. Now, bakit dumadaan yung ibang mga barko ng ibang bansa, yung international trade, yung mga warships ng ibang bansa, bakit ang US ang nagpo-freedom of navigation operations, China, Japan? Kasi nga, exclusive economic zone lang natin yan. Hindi yan natin territorial sea. It's just our EEZ. Now, Anong karapatan natin doon sa exclusive economic zone? Pagka sinabing EEZ natin yan, ano ang karapatan ng Pilipinas dyan? ang karapatan natin dyan ay tayo lamang ang pwedeng mag-drill ng oil, tayo lamang ang pwedeng gumamit ng natural resources sa ilalim ng dagat, sa dagat mismo, no? At kung ano man ang makukuha dyan, tayo yung pwedeng gumamit niyan. And because of that, tayo lang ang pwedeng maglagay ng artificial islands, tayo lang ang pwedeng maglagay ng outpost, tayo lang ang pwedeng mag-militarize kung tama yung word na yon. So ibig sabihin, walang kaya karapatan ng China na gawin yung ginagawa nila ngayon dito sa ating EEZ. Tama. And maliwanag po yan doon sa 2016 arbitral ruling na tayo lang ang may karapatang gumawa
ng paggamit ng mga natural resources dyan at yung 12 dash or 10 dash line nila is invalidated at wala pong basihan. Yes, ibig sabihin, mula nang magtayo sila ng sangkaterbang kung ano-anong islands dyan, artificial islands, sa EEZ natin, o inakin na sa EEZ po natin, nilalabag na nila yung ating karapatan at mula nung magbaba ng 2016 arbitral ruling, tuloy sila sa kanilang aktibidad sa EEZ natin. They have been violating the ruling na pabor po sa atin. Yes, tama po yan. And ang mahirap kasi sa kanila, instead of dumadaan lang sila na innocent passage, no, na allowed naman under international law, hindi naman sila nag-innocent passage, nagsaswarming sila. No? Sa mga ipinakita natin mga pictures, makikita natin, no, nakatabi, mga 20 o 30 na mga barko, wala namang ginagawa, nandun lamang. Tapos pag nag-pull out yan, tinignan mo yung ilalim, sira na yung environment. Yes. No? So diyan tayo naiinis, no? Kasi tayo lang ang pwedeng gumalaw diyan sa mga natural resources diyan. At unfortunately, nahihirapan tayong pakinabangan na yung mga corals, yung mga yamang dagat dahil nga nasisira dahil sa mga aksyon ng People's Republic of China. Oh, sabi niyo po kanina, open tayo sa communication with China, pero ano po yung guarantee, ADG, na mapapagkatiwalaan pa po natin sila? Sabi niyo nga, nagtayo tayo ng hotline, Joel, tayo yung tawag ng tawag, pero wala sumasagot sa kabilang linya. Nagtetengang kawali daw po eh. Well, Weng, wala naman talagang guarantees in anything. No? Sa buhay, wala namang guarantees. But kami, we are very hopeful na magbubunga ito. The DFA is working overtime to arrange for this unofficial and official communications. Kasi ang relasyon natin sa China, hindi lang naman on the level of political. Meron din tayong economic relations with China. Meron tayong cultural relations with China. So, kumbaga, madami tayong pwedeng channels na pwedeng gamitin para ma-de-escalate ang tensions. And notwithstanding yung naging experience natin before on terms of sincerity, ang kailangan natin gawin is we are talking pero pinapalakas natin yung ating armed forces. No? Tuloy-tuloy lamang yung modernization natin, yung pagbili natin ng mga kagamitan para kung sakasakaling may mangyari in the future, nakahanda tayo para ipagtanggol yung ating karapatan. Meron pong panawagan, ADG, mga grupong militante ito, delimitarize daw po natin ang West Philippine Sea. Posible ba yon? Yun nga yung pinagtataka ko, Weng, no? Kasi nga matagal na nilang ipinapanawagan ito for several months now and laging nababalita. And madalas kasi ginagamit yung demilitarization na yan laban sa armed forces pag merong mga enkwentro nangyayari sa ating kalupaan. No? For example, may enkwentro nangyari sa Samar and they will say, ganito, demilitarize, pull out ang military. Ngayon, bigla nilang ginamit ngayon sa West Philippine Sea. So, ang ibig bang sabihin nito, mag-pull out na rin ng armed forces? Kasi 'di ba, when you call for demilitarization, ibig sabihin, yung BRP Sierra Madre, ipo-pull out na natin kasi commissioned vessel 'yan ng Philippine Navy. Titigil ng Philippine Navy na magpatrolya sa West Philippine Sea kasi gumagawa sila ng kanilang mandato, no? And kailangan ang panawagan ng mga militanteng grupo is China. Kasi ang China ang nag-militarize. Correct. Hindi naman, ang Pilipinas, tayo naman, ang ating mga tropa sa occupied features natin, ang ginagawa nila, garrison duties. And nung binasa ko yung statement ng bayan, nananawagan din sila sa US na mag-pull out. Wala namang ipo-pull out sa West Philippine Sea kasi wala naman doon. Wala naman nakadeploy na mga US troops doon. Parang pag dinimilitarize mo po ang WPS, pinull out mo, Joel, yung mga tropa natin doon, para mo pinamigay lahat ng teritoryo natin sa China. Pati beyond easy natin, di ba? Yes, kasi Lipat naman tayo dun sa, siguro ADG, lipat tayo dun sa 200 nautical miles ng China. Doon naman tayo pumunta. Correct. Oo, para pumunta naman sila doon. Diba? Yes. That's right. So, ang mahirap dito, pag sinunod natin yung hindi matigil-tigil na panawagan ng mga militanteng grupo na i-demilitarize, ang makikinabang dito ang China. Kasi yung ating deployment ng tropa sa West Philippine Sea ay garrison duties lamang. No? Hindi nga tayo naglalagay ng mga missiles doon eh. Hindi nga tayo naglalagay ng mga malalaking mga military installation as compared to China. Yung China talaga yung fiery Roscreef, yung mga ibang mga talagang fully militarized na yan. May mga runway yan, may mga missile batteries, may mga radars, no?
Yung sa atin, limitado lamang. So, why should they call for demilitarization? Ang bayan at ang mga militanteng grupo, mag-focus na lang sila ng energy nila laban sa China kasi yun naman talaga ang responsible for militarization of the West Philippine Sea. Yun. May nag-text dito, history tells us, walang saysay ang negosasyon sa mga bansa na expansionist. Imperial Japan, Germany, Russia, China will continue to harass us. So tutuloy nila yung pangaharas sa atin habang pinapayagan nating gawin sa atin yan. Siguro ang sinasabi nitong texter natin ito, walang recourse but to fight for our exclusive economic zone. At wala na saysay yung negotiation. Walang saysay ang Oo. negosasyon. Well, ang purpose naman, Weng and Joel, ng negotiation is to lower the tensions. Hindi naman tayo nakikipag-negotiate para ipamigay na yung Ayungin Shoal. Opo. No? Maliwanag yan. No? And hindi tayo magpapatinag dyan. Kaya nga ako minsan mahirap makipag-usap sa China because yung kanilang basis ng negotiation is difficult, no? Mahirap. No? Lagi nilang ini-insist yung gusto nila. So, mahirap talagang pag-usapan yung sino ba ang tama insofar as Ayungin Shoal is concerned. Kasi may sariling version ng international law in China. The purpose of the negotiations or whatever engagement that we're doing with China is to lower the tensions and to de-escalate the tensions. Okay, And I think responsibilidad yan ng kahit anong gobyerno na gawin yan. Kasi hindi naman maganda na mag-escalate ito. That might lead to war between the Philippines and China. At ang sabi nga ng Pangulo, hindi po tayo isang bansa na ginagamit ang giyera as an instrument of national policy. We do not resort to the use of force or intimidation. So, peace-loving tayo, maghahanap tayo ng solusyon together with China, and we're hopeful that mahahanapan natin ito ng solusyon. Okay. ADG, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Maraming salamat ito at kabuhay po kayo. Thank you, Thank sir. you, si Assistant Director General Jonathan Malaya, National Security Council.